Akala ko'y tuluyan siyang aalis pero natigilan siya at napatulala lang sa pinto. Nakita ko doon si Eunice. Agad na napuno ng galit ang kalooban ko dahil sa pagtanggi niya sa akin at hindi ito ang tamang oras para makita ko ang pokpok na ito. Nalalaka ang mga mata niyang napatingin kay Fifth bago sa akin at sa itsura ko. Ate! Tawag niya at para kong bombang biglang sumabog. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ko. Yumuko siya na parang maamon tupa kaya mas lalo ko ng galaiti sa galit. Malalaki ang hakbang na lumapit ako sa kanya at sinampal siya. Lahat ng galit ko sa mundo ibinuhos ko sa kanya. Lahat ng kabiguan at pagkasawi ko, simula nang dumating siya sa buhay ko ay puro kamalasan na lang ang nangyari sa akin. I hate you! Sigaw ko at pinagsasampal siya. Tanya, stop it! Umeko ang malakas na sigaw ni Fifth sa buong kwarto kaya natigilan ako. Nanlaka ang mga mata ko nang itulak niya ako kaya natumba ko sa sahig. Nilapitan niya si Eunice na ngayon ay umiiyak na. Are you okay? May pag-aalala sa boss niya kaya mas lalo akong nagliab sa galit. Ganito siya sa lahat ng mga babae. Ayos lang po ako. Sagot ng malandi at pokpok na babae. Kaya mang kamaong muli ko siyang sinugod. Mamatay ka na sana! Sigaw ko. I hate you. I hate you so much. His person-over voice. Pagpasok ko sa silid ni Ate Tanya ay parang may pumiga sa puso ko. Pagkakita ko kung anong ayos niya at ni Mr. Fit pero pinigil ko ang aking sarili dahil alam kong iyon ang tamang gawin. Nakita kong paalis na siya ngunit nagkasalubong ang aming mga tingin at nanlalaki ang kanyang mga mata pagkakita sa akin. Akmang bubuka ang kanyang bibig upang magsalita ngunit umiling ako. Hindi ko na naisin na may lumabas na kahit anong salita sa kanyang bibig sa harap mismo ni Ate Tanya. Ayokong malaman niyang magkakilala kami na lalaking kanyang nagugustuhan. Tulad ng inaasahan ko ay wala pa rin pahid ng kapatawaran ang tingin sa akin ni ate. Sinaktan na naman niya ako. Hindi ako gumanti at nagtiis na lamang sa lahat ng sakit. Hindi ko alam kung paano kami nakaalis sa ospital. Namalayan ko na lamang na nasasakyan na ako ni Mr. Fifth. Umiyak ako ng umiyak dahil hindi na halos kayanin ng kalooban ko ang galit sa akin ni ate at kasabay noon ang pagkagulo ng aking isipan dahil sa nararamdaman ko kay Mr. Fifth. Ngunit isang bagay lamang ang sigurado ako, hindi ko sasaktan si ate. Kahit kapalit noon ay ang paulit-ulit na pagtanggi ko sa pag-ibig ni Mr. Fifth. I kissed her back. Pagbagsak ni Mr. Fifth sa katahimikan. Mas lalo ko napaiyak. Inayos niya ang aking buhok na tumatabing sa aking mata. Mas lalo akong naiyak dahil sa kirot na nararamdaman ng aking puso. Siya po ang ate ko. Ang rason po na lahat kung bakit ako nagsayaw sa bar. At kung bakit po ako pumayag sa alok niyo. Dinig ko ang paghugot niya ng malalim na hininga. Hindi ko alam na siyang ate mo and I'm sorry for kissing back her. Tumango ako. Ayos lang po yun. Dahil kung tatanungin po ako ay mas gusto ko pong ipagpatuloy niyong paliligaw niyo sa kanya. What? Ano ipagpapatuloy? Wala akong ipagpapatuloy dahil hindi ko naman siya nililigawan. Bahagyang tumaas ang kanyang boses at naintindihan ko iyon. Bakit mo nasasabi ang mga bagay na yan? Wala na akong pakaalam kung ano ang totoo. Kung nililigawan niya nga ba si ate o hindi. Umiling ako dahil pati sa sarili ko hindi ko alam. Tutol ako sa mga sinasabi ko pero yun ang tama para sa akin. Wala po akong pag-ibig sa inyo. At ayoko po magsayang kayo ng oras sa akin. Kaya mas mabuti pong ang ate na lang po ligawan niyo. Ang sakit. Napaiktad ako ng suntukin niyang manibela. Nasasaktan ako sa mga sinasabi mo. Alam mo ba yun? Ilang ulit niyang pinagsusuntok iyo na mas lalo kong ikinaiyak. Hindi pagkain ang nararamdaman ko para sa'yo na pwedeng ibigay sa kahit na sinong nangangailangan. Huwag ka naman maging ganyan sa akin. Ayos lang na hindi mo pa ako mahal sa ngayon. Pero huwag mo naman akong ipamigay. Doble yung sakit. Mariin ko na sa po ang bibig ko dahil sa pag-iyak. Ayoko pong masaktan ng ate ko. Dahil sobra-sobra na pong sakit na dinanas niya. Langya, paano naman ako? Paano naman yung sakit na binigay niya sa'yo? Hindi ba sobra-sobra din yun? Sa nakita ko kanina, alam kong hindi yun ang unang beses na sinaktan ka niya. She's unreasonable for hurting you.
Mataas pa rin ang kanyang boses at alam kong galit na galit siya patunay ang paglalabasan ng mga ugat niya sa kamay at braso dahil sa pagpipigil ng galit. May rason po siya at ako yun. Ako po ang rason. Kaya ganoon siya. Kaya ayoko na pong dagdagan ng kasalanan ko. Pagpipilit ko dahil alam kong hindi niya ako maiintindihan. Alam mo minsan, hindi na ako natutuwa sa pagiging mabait mo. Ayoko nakikita kang ganyan. Langya naman, nilalamon na ako ng pag-aalala sa'yo kaya tumigil ka na sa pag-iyak. Kung ayaw mo, sunugin ko ang buong ospital na iyon. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa kanya. Seryoso ang mukha niyang gumanti ng tingin sa akin at tinawakan ang mukha ko. Pinunasan niya ang mga luhang bumabasa sa mga pisngi ko. Nagagalit ako kapag nasasaktan ka. At kapag mas lalo ako nagalit, hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin para lang wala nang manakit sa'yo. Walang mga salitang lumabas sa aking bibig habang nakatitig lamang sa kanya. Ibang-iba akong mabaliw, kaya huwag ka nang umiyak kung ayaw mong pati nilalakaran mo. Lagyan ko ng security team. Maprotektahan ka lang sa mga maaaring manakit sa'yo. Hindi ko na kinakaya ang malakas na tibok ng aking puso, kaya hindi na ako muling tumingin sa kanya. Ibinaling ko ang tingin sa labas at doon ko na malayang nasa tapat na kami ng simbahan. Napangiti ako dahil doon. Ang imahe ng simbahan ay siyang tunay na nagpapagaan ng loob ko kapag may problema ako. Kinaba ko ang rosary na nasa bulsa ko at napangiti. At ako magdidesisyon kung sino ang liligawan ko at ikaw yun. Hindi ang ate mo. Kakagatin ko yung utong mo kapag nagpumilit ka pa. Sabi niya pa. Hindi ko alam pero nagawa ko pa siyang irapan. Aba, marunong ka nang umirap ngayon? Lumalaban ka na? Tumingin ako sa kanyang mga mata at hindi nagsalita. Napapakamot sa batok siyang ngumiti sa akin. Sabi ko nga, wala akong palag kapag lumaban ka. Sige lang, irap ka lang ng irap hanggang sa magsawa ka. Pero sa susunod, pagtirik naman ng mata mo ang aaralin mo. May alam ako mabisang paraan. Daldal mo? Napangiti ako dahil mabilis niyang itinikom ang labi niya. Hinawakan niya ang kamay ko tinaplos. Iharap muna kita kay Lord para humingi ng basbas niya. Tara, pasok na tayo. Bago kita pasukin. At tumawa siya ng malakas na parang hindi galit na galit kanina. Napangiti na lamang ako dahil sa kalokohan niya. Gumanti ako ng hawak sa kanyang kamay at tinaplos ang namumulang parte noon dahil sa pagsuntok niya sa manibela kanina. Ayoko nasasaktan ka. Sambit ko sa aking isipan. Pero patawarin mo ako dahil nasasaktan kita. Inalalayan niya akong bumaba ng sakyan at hanggang makapasok kami sa simbahan. Napangiti ako nang muli kong masilayan ang imaheng nasa harap ng altar. Lumakad ako papalapit doon at tinaplos ang bawat imahe ng mga santo. Humaplos sa aking puso ang katahimikan at kapayapaan samantalang si Mr. Fifth ay nakasunod lamang sa akin at patingin-tingin sa paligid. Matapos kong haplosin ang mga iyon, lumuhod ako. Napangiti ako dahil tumabi siya sa akin at lumuhod din. Inilagay ko ang aking mga palad sa harap ng aking muka at pinagsali ko pa mga iyon. Ganun din ang ginawa ni Mr. Fifth kaya mas lalo ako napangiti. Ginagawa niya ang mga ginagawa ko. Pumikit ako at nagsimulang magdasal. Lord, ngayon lang po ulit ako humarap sa inyo na walang kalukuhang iniisip. Kundi ang kagustuhan ko lang po na humiling sa inyo. Lalaksan ko na rin po ang boses ko para mas marinig niyo baka po kasi busy kayo. Napapangiti ako habang pinapakinggan ng kanyang mga sinasabi. Kahit sa simbahan ay hindi niya pa rin maiwanan ang pagiging pilyo. Gusto ko po sanang ihiling na ibigay niyo po sa akin na babaeng nasa tabi ko ngayon. Kahit siya lang po, magiging masaya na po ako. Sana po mabago niyong isip niya. Napakagwapo ko po kaya alam kong mamahalin niya rin ako. Panay ang kanyang dasal at hindi ko na malayang nakatitig na lamang ako sa maamo niyang muka habang nakapikit. Hindi ko alam pero nabasa ng luha ang aking mga mata habang nakatitig sa kanya. Alam kong iniibig ko siya ngunit hindi yun sapat para tanggapin ko ang pag-ibig niya para sa akin. Marami akong dapat naisipin, hindi lamang ang sarili ko. Akmang aabutin ko sana ang kanyang muka upang haplusin ngunit muli ko ring ibinaba ang aking kamay dahil alam kong hindi yun makatutulong sa sitwasyon. May ngiti sa mga labing tumingin siya sa akin at inabot ang aking kamay. Dinala niya iyon sa kanyang mga labi at ilang ulit na hinalikan. Kapag napasakin ka, ako ng pinakamasayang lalaki sa mundo. Ngiti lamang ang naiganti ko. Matapos namin magdasal ay lumabas na kami sa simbahan at bumalik sa sasakyan. Kahit paano'y gumaan ang loob ko at sandali ako nakalimot sa aking mga problema. May pupuntahan tayo.
Anya matapos buhayin ang makina ng sasakyan. Tumango lamang ako at hindi na sumagot pa. Gusto kong sulitin ang mga pagkakataong magkasama kaming dalawa dahil alam ko sa mga susunod na araw ay hindi na mangyayari ang kapayapaang nararamdaman ko sa tuwing kasama siya. Ilalayo muna kita sa city. Yun ang huling mga salitang narinig ko mula sa kanya bago ako dalawin ng antok. Nagising ako dahil sa lamig ng hangin na dumadampi sa aking katawan. Pagkamulat ko sa aking mga mata ay binundol ako ng kaba dahil sa estrangherong silid na kinahihigan ko. Napatingin ako sa paligid at sa pinto ng balkonahe na nililipad ang mga nakasabit na puting kurtina. Nasaan ako? Mabilis akong bumangon at tumingin sa balkonahe. Napapalibutan ng maraming mga puno ang paligid na nasasinaga ng buwan. Gabi na pala. Niyakap ko ang aking sarili dahil sa napakalamig ngunit sariwang hangin. Mabuti't gising ka na. How's your sleep, Miniverks? Nakasandal si Mr. Phipps sa gilid ng pinto sa likod ko. Ngunit ako ay lumapit sa kanya. Ano po bang ibig sabihin ng palagi niyong itinatawag sa akin? Kuryoso kong tanong. Inisang hakbang niya ang natitirang espasyo sa pagitan namin dalawa. Nakatitig lamang ako sa malalim at kaaya-aya niyang mga mata. Ngumiti siya at humawak sa magkabila kong balikat. Huwag mo nang alamin. Nasaan po tayo? Nandito tayo sa asyenda ng pinsan kong si Leo. I want to unwind with you. So I brought you here. Peaceful and quiet. Hinawakan niya ang aking baba at pinatingala sa kanya. Are you happy with me? Masuyo niyang tanong. Masaya nga ba ako? Sandali kong pinakaramdaman ang aking sarili bago dahan-dahan tumango. May kakaibang ligaya ang dulot niya sa akin lalo't kapag nasa malapit siya. Hindi yun maipaliwanag na saya na halos sumakit na ang puso ko sa bilis ng pagtibok. Sapat na sa akin yun. Hindi ako nakagalaw nang akbayan niya ako saka siya tumingin sa langit. Natatakot rin ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Dahil simula nang tanggapin ko ito, ay alam kong kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Umiling ako. Wala po kayong dapat na gawin para sa akin. Hindi po ako humihingi at umaasa ng kahit na ano. Napangisi siya ngunit malayo pa rin ang tingin. Yun nga ang nakakatakot eh. Wala ka pang hinihingi, handa na akong ibigay ang lahat para sa'yo. Imbes na sumagot ay minabuti ko na lamang na itikom ang aking bibig. Ayoko magkamali sa mga salitang maaaring bitawan ng aking bibig dahil lamang sa nag-uumapaw na damdaming nararamdaman ko ngayon. I'm sorry. Pasensya na kung hinalikan ko ang ate mo pabalik. Gusto ko subukin ang sarili ko kung may iba ko mararamdaman kapag hinalikan ko siya. Sinubukan kong hanapin yung kakaibang saya tulad ng epekto mo sa akin. Napapansin ko ang pagiging bukas niya sa pagpapahayag ng kanyang damdamin para sa akin at kapag nangyayari iyon ay mas lalo ko nahihirapan. Naiintindihan ko ang nais niyang sabihin at sobrang nalulunod ang aking puso dahil sa kanyang mga salita. Pero wala. Nag-iisa ka lang na kaya kong baliwin sa simpleng tingin mo. Ngayon, hindi na ako natatakot na sabihin na pana na ako ni Cupido. Kahit anong iwas ko, nasa pool pa rin ako. Mahal na kita, Eunice. At bawat araw na lumilipas ay mas lalo kitang minamahal. Pumaling ang tingin niya sa akin at nakita ko ang hilam niyang mga mata. Ngunit may ngiti ang kanyang mga labi. Ilang ulit ako napalunok dahil sa kagandahang tanawing natatanaw ko sa kanya. Mahal na mahal din kita. Nais kong isatinig ngunit alam ko magiging kapalit kapag binitawan ko ang mga salitang iyon. Sigurado na ako sa'yo. Nalulunod ako sa halo-halong emosyong nababanaag sa kanyang mga mata. Inilapit niya ang kanyang labi at humalik sa aking noo. Can you be my Mrs. Miller? Nanginig ako dahil sa biglaan niyang tanong na iyon. Nangin ang aking mga tuhod dahilan upang mapakapit ako sa kanyang braso upang hindi bumagsak. Hindi ko alam ang isasagot ko. Tila lahat ng tumatakbo sa isip ko'y naging blanko at nawala sa tama ang pagtakbo. Ramdam ko ang pagbaba ng kanyang labi papunta sa tungki ng aking ilong. Kahit hindi pa ngayon, handa akong maghintay para sa'yo. At tuluyang masuyong dumampi ang kanyang mga labi sa labi ko. Nakakahilo ang bawat pagdampi ng kanyang mga labi sa aking balat. Dahil sa bumabalot na kakaibang emosyon sa aking buong katawan ay nawala ako sa katinuan at ang tanging nais ko na lamang ay hindi na matapos ang gabing ito. Matapos niyang pagsawa ng aking mga labi sa pamamagitan ng banayad ng mga halik na puno ng pagsuyo, ay bumaba iyon papunta sa aking baba na tila sinusundan niya ang nagdidipinan noon, patungo sa aking leeg.
Nagtagal siya doon sa pagdampi ng mga halik na nakakapaso. Napatingala ako at mahigpit na napakapit sa kanyang damit. Nakakulong ako sa kanyang mga bisig at hindi makaramdam ng takot. Dahil sa bawat galaw niya, nararamdaman ko ang pagmamahal at pagsuyo. Miniverx. Napapaos niyang bulong sa akin tenga bago bumaba sa aking balikat ang kanyang mga labi. Mariin lamang akong nakapikit habang ninanamnamang kakaibang pakiramdam na ibinibigay niya sa akin. Mula sa balkonahe, hindi ko na malaya na narating na namin ang malaking kama. Hinaplos niya ang aking muka habang ang mga matay nag-aapoy. Masuyo siyang ngumiti bago ako dahan-dahang inilapag sa higaan. Nakatitig lamang siya sa akin na ilang minuto at ganoon rin ako bago siya humiga sa aking ibabaw. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa pagbalik niya sa paghalik sa aking balat. Ngunit ngayon ay nasa pagitan na siya ng aking dibdib. Ano pong ginagawa niyo? Takang tanong ko, lalo tila nasisihan siya sa paglalaro doon. Huwag kang maingay. Just go with the flow. Anya at halos lagutan ako ng hininga dahil sa pagtanggal niya ng mga butones ng aking damit. Hindi ko alam ngunit wala akong naging tutol sa kanyang ginawa. Hanggang sa kabahan ako dahil sa pag-iinit ng aking buong katawan. Nilalagnat po hata ako. Sa wakas ay nausal ko sa kabila ng hirap kong makapagsalita. Normal lang yan. Hindi ka nilalagnat. Mabilis niyang sagot at muling bumalik sa ginagawa. Hindi ko nakakaya ang init ng aking katawan dahil nilulukob ako nito. Dahil sa hindi niya pakikinig sa akin ay napilitan ako sa bunutan siya dahilan para mapatingin siya sa akin. Sabi ko po nilalagnat ako. May biogesic po ba kayo? Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi ka nga nilalagnat? Bakit lukot na lukot ang mukha mo? Tinig ko ang mga boses na nagbumula sa kusina pagkalabas ko sa silid na aking tinulugan, kaya doon agad ako nagtungo. Stop asking, Leo. Sagot ni Mr. Fifth. Iika-ika akong lumapit sa kanila na nasa hapag at nag-aalmusal. Parang napalingon sa akin ang dalawang lalaki, si Mr. Sais at Mr. Leo. Kung tama ang pagkakatanda ko sa pangalan ng kanyang pinsan na tumulong din sa kanyang magbuhat ng mga kahoy. Good morning, Eunice. Magandang umaga. Sabay na bati ng mga ito, samantalang si Mr. Fifth ay tutok lamang sa paghahalo ng kanyang kape. Magandang umaga din po sa inyo. Sagot ko. Halika, saluhan mo na kami sa almusal. Alok ni Mr. Leo, na hindi ko nagawang tanggihan dahil talagang gutom na ako. Idagdag pa ang tila ginulpi kong katawan dahil sa sobrang sakit. Mr. Fifth, kailan po tayo babalik sa Manila? Nag-aalala na po kasi ako kay ate. The day after tomorrow. Walang buhay niya sagot na hindi malang tumingin sa akin. Sinabi ko kasi kay Cinco na libutin niyo muna ang buong asyenda para naman ma-relax kayo. Pwede rin kayong mamitas ng mga prutas. Galak na wika ni Mr. Leo. Napangiti ako dahil sa kanyang paanyaya. Talaga po? Yes, alam na iyan ni Cinco. Pare-pareho kaming tumingin kay Mr. Fifth na wala pa ring imik. May problema po ba? Hindi nakatiis na tanong ko dahil hindi ako sanay na ganito siya. Mas madalas kasi siyang madaldal at maloko kaysa maging tahimik. Nothing. Just finish your food. So we can roam around the whole asyenda. Yun lamang at umalis na ito dala ang kanyang tasa ng kape. Napatingin ako sa kanyang kapatid at pinsan na nagkibit-balikat lamang. Matapos kong mag-agahan ay hinanap ko si Mr. Fifth na saktong kapapasok lamang sa kabahayan. Malaking bahay ang meron si Mr. Leo. Pinaghalong luma at moderno ang disenyo ngunit halatang mamahalin. Maglilibot na po ba tayo? Nakangiting tanong ko kahit na hirap ako sa paglalakad. Mas pinili kong bumangon dahil alam kong hindi ako dapat nasasanay na umaastang prinsesa. Tumango siya bago pasadahan ang tingin ng aking suot na damit na nakahanda na kanina sa ibabaw ng aking hinigaan at may sulat na para iyon sa akin. Gumaan ang loob ko pagkakitang sa wakas ay ngumiti siya. Hindi tulad kanina na salubong ang kilay at iritado. Pasensya ka na sa naging asta ko kanina. Ayos lang po, naiintindihan ko. Inabot niyang aking kamay at pinagsalikop iyon sa kanya. Let's enjoy this moment. Anya bago ako inayang papalabas. Tulad na sabi niya ay naglibot-libot kami sa asyenda.
Labis ako naaaliw sa mga tanawin at mga taong abala sa kanya-kanyang mga ginagawa. Lahat ay tutok sa kanilang mga trabaho ngunit may ngiti pa rin sa mga labi na hindi alintana ang pagod. Nagtungo rin kami sa taniman ng mga prutas at hindi ko namalayan ang paglipas ng oras sa pagkawili ko sa pamimitas. Marami din ako nakilala mga trabahador habang si Mr. Fifth ay nakikisabay sa aking ginagawa. Napakapayapa ng buhay dito, no? Anya pagkaupo namin sa munting burol na malapit sa taniman. Inalalayan niya ako sa pag-akyat dito at pinatabi sa kanya. Opo, tila wala mga problema ang mga tao at napakasariwa ng hangin. Nakakaganda ng pakiramdam. Masayang-masaya ang aking mga ngiti at pansamantalang nalimutan ang aking mga problema sa syudad. Pinasandan niya ang aking ulo sa kanyang balikat habang tinatanaw namin ang mga berdeng pananim. Napakalawak ng lupain at nakakahalina. Gusto mo bang tumira dito kapag naikasal na tayo? Napatingin ako sa kanya dahil sa kanyang mga sinabi. Bumaba ang kanyang kamay sa aking bawang at mas inilapit ako sa kanya bago mahigpit na niyakap mula sa gilid. Marami pong pwede mangyari kaya't ayoko pong magsalita tungkol sa bagay na iyan. Tapat kong pahayag. Nakakaintinding tumango siya. I understand. Pero kung akong tatanungin, kapag naikasal na tayo, gusto ko yung simpleng pamilya lamang. Kasama ka at ng mga magiging anak natin. Masayang pahayag niya habang ang baba ay nakapatong sa aking balikat. Pinakatitigan ko ang kanyang malalim na mga mata, kasabay ng malakas na tibok ng aking puso. Hinaplos ko ang kanyang muka at masuyong inilapit ang aking labi para humalik sa tungki ng kanyang ilong. Mahal na mahal kita. Kahit na simple lamang ang lahat sa pagitan namin ngayon, ay masasabi kong ako na ang pinakamasayang babae sa mga oras na ito dahil nasa tabi ko siya. Nakayakap sa akin at sa bawat tingin niya ay alam kong totoo ang kanyang pagmamahal. Minyaverks, wala na akong ibang mamahaling ibang babae, tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Bulong niya. Sabay namin pinagmastan ang nakakabuhay damdamin na paglubog ng araw sa kanluran. Natatakot ako sa magiging kapalit na lungkot sa sayang nararamdaman ko ngayon. 2 araw ang itinagal namin sa asyenda ni Mr. Leo at pagkabalik sa Maynila ay ang hospital agad ang una kong pinuntahan. Tumawag si Doc Ismael kay Mr. Fifth at labis ang aking pag-aalala nang ibalita nitong muling dinugo si ate at isang araw nang hindi nagigising. Nanginginig ang kamay ko pagkaapak ng aking mga paa sa ospital. Hindi na ako nagpasama kay Mr. Fifth kahit na anong pilit niya dahil alam kong hindi makabubuti sa sitwasyon. Malalaki ang aking naging hakbang at kahit ang pagbati ng nurse ay hindi ko na nagawang pansinin. Ilang ulit ako nagdasal na sana ay ayos lamang siya. Nang makarating sa pinto ng kanyang silid ay hindi ko na nagawang kumatok pa at agad na binuksan niyon at pumasok. Sumalubong sa akin na nakabibinging katahimikan. Sinuri ko ang buong silid at nakahinga ng maluwag na makitang nakaupo si ate sa kanyang higaan. Akala ko ay hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon. Ate! Tawag ko na siyang ikinaangat ng kanyang tingin patungo sa akin. Natigilan ako sa paghakbang papalapit nang makita ang luhaan niyang mga mata, ngunit puno ng nag-aapoy na galit. Malandi ka! Dumagundong ang malakas niyang sigaw na hindi ko inaasahan at ibinato niya sa akin ang mga papel na kuyom niya sa kanyang mga palad. Nagtataka kung sinundan ang tingin ng mga iyon at ganoon na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ang larawan namin ni Mr. Fifth na magkasama. May naghahalikan, may nakayakap siya sa akin. Sa simbahan noong magkatabi kami at ang hubad niyang larawan kasama ako noong nasa hardin kami ng kanyang bahay. Sinalakay ako ng matinding kaba nang ibalik ko ang tingin sa kanya. Walang habas sa pag-agos ang kanyang mga luha. Bakas na bakas ang puot niya para sa akin at nadudurog ako dahil doon. Ate! Huwag mo ko tawaging ate! Dahil hindi kita kapatid! At kahit mamatay ka, hindi kita ituturing na kadugo! Muli niyang sigaw. Wala ko naging imik ngunit mariin ang pagkakakagat ko sa aking mga labi upang hindi umiyak. Fifth Miller! Yun ang pangalan niya. At alam mong gusto ko siya. Nasasaktang sabi niya. Sorry po. Paulit-ulit ko sambit at lumapit sa kanya. Mahigpit ko siyang niyakap ngunit itunulak niya ako ng malakas dahilan para bumagsak ako sa sahig. Hindi ko ininda ang sakit ng tuhod ko na siyang unang tumama sa semento. Napakalandi mo! Niloko mo ko! Inagaw mo ang lalaking mahal ko! Alam mong may gusto ko sa kanya at kilala mo siya pero hindi mo sinabi sa akin. Manloloko ka katulad ng nanay mo! Pukpok ka!
Para akong binabato ng maraming mga pako sa dibdib dahil sa kanyang mga salita. Sinubukan kong tumayo at nang magawa iyon ay muli ko siyang niyakap. Sorry po ate. Hindi ko po sinasadyang maglihim sa'yo. Sorry, patawarin mo ako. Hindi ako bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Kahit ilang ulit niya akong pinagsusuntok sa likod at pinagkakalmot ang mga braso ko. Hanggang kailan mo balak itago? Hanggang sa mawala ako sa mundo? Para mapagtawanan mo ang katangahan ko? Hindi po. Hindi. Hindi kita mapapatawad. Sigaw niya. Nagwawala na siya kasabay ng pagbuhos ng aking mga luha. Sorry ate. Sorry. Luluhod po ako kung gusto niyo mawala lang ang galit mo sa akin. Napahagulol ako sa kanyang balikat at tiniis lahat ng sakit ng kanyang mga kalmot at sabunot. Panay ang sigaw niya at itinulak ako ng itinulak ngunit hindi ako nagpatinag. Malandi ka! Malandi! Paulit-ulit niyang sigaw. Sorry. Wala akong ibang nasambit kundi ang paghingi ng kapatawaran mula sa kanya. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya pero inagaw mo. Ahas ka. Dumudugo ng aking mga braso dahil sa walang humpay niyang mga kalmot. Sinaburutan niya ako hanggang sa pakiramdam ko hihiwalay ng aking mga buhok sa aking anit. Gagawin ko po ang lahat, mapatawad mo lang ako ate. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Dapat hindi ako nagpadala sa emosyon ko. Dapat noon pa lang nang malaman kong gusto niya si Mr. Phip ay lumayo na ako. Kung hindi pa nag-research, si Julia, tungkol sa kanya ipatuloy mo akong pagmumukhaing tanga. Popo ka! Wala kang kwenta, hindi kita kapatid. Tila bombang paulit-ulit na nagwawasak ng aking puso ang kanyang mga salita. Nasasaktan ako. Halos kasi lakas na ng kanyang hagulhol ang aking pag-iyak. Yakap-yakap ko lamang siya at ayokong humiwalay dahil baka hindi ko na siya muling mahawakan dahil sa paglala ng kanyang pagkamuhi sa akin. Hanggang sa napagod siya sa pananakit sa akin ay hindi ako humiwalay. Kalmot, sabunot, tulak, sipa at suntok pero walang-wala ito sa sakit na naibibigay ko sa kanya kaya wala akong karapatang magreklamo. Gagawin ko po ang lahat kahit ano. Mapatawad mo lang ako ate. Sambit ko. Walang tigil siya sa pag-iling at pag-iyak. Ganoon rin ako. Nangihina siyang napabalik sa pag-upo sa higaan habang sinusubukan pa rin akong ilayo sa kanya. Dahil sa panginginig ng aking mga tuhod ay dahan-dahan ako napaluhod sa kanyang harapan. Hinawakan ko ang kanyang mga palad at nilukob ng labis na pag-aalala dahil sa pagkatanggal ng IV niya at pagdugo ng kanyang kamay. Namamaga iyon. Ate, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Tila bulong lamang ang aking mga salita dahil sa pamamalat ng aking lalamunan. Para akong natutuyuan at nawawala ng boses. Tumingal ako sa kanya habang nakaluhod sa kanyang harapan. Nagkasalubong ang aming mga tingin. Hindi man lamang nabawasan ang puot na masasalamin doon. Kahit magpakamatay ka sa harapan ko, hindi kita mapapatawad sa pang-aagaw na ginawa mo. Nagtatagis ang kanyang mga bagang dahil sa galit. Napayuko ako at nangihinang napaupo sa sahig. Nasasaktan ako dahil sa akin ay nagkakaganito siya. Simula ng agawin namin sa kanila sa papa ay ninakawan na namin siya ng kaligayahan tapos ang lalaki nagiging dahilan ng kanyang pagiging masaya ngayon ay inagaw ko. Wala akong kwentang kapatid. Nangingibabaw ang mga hagulhol namin at para akong sinasakal. Magagawa lang kitang patawarin kung magiging akin si Vipt. May diin ang kanyang mga salita. Natigilan ako't nanlalaki ang mga matang muling napatingin sa kanya. Matapang siyang nakatitig sa akin. Kapag minahal ako ni Vipt at naging akin siya, ay saka ko lamang pag-iisipan kung patatawarin kita. Nasapo ko ang aking dibdib dahil sa biglang pagkirot noon. Hindi ko kaya. Pero gustong gusto kong mapatawad niya ako pati na ang aming mga magulang. Mas kakayanin kong tiisin ang sakit na mawalan na lalaking iniibig kaysa ang manatiling kinamumuhian ng aking kapatid, ang aming mga magulang at ako. Nanginginig ang mga kamay na niyakap kong aking mga tuhod. Alam ko napakahirap ng hinihiling niya sapagkat mahal na mahal ko si Mr. Phip ngunit mas masasaktan ako kapag nagpatuloy kaming ganito. Sinikap kong tumango. Gagawin ko pong gusto niyo. Kuyamang kanya mga kamao habang titig na titig sa akin. At gusto kong tumira sa kung saan ka nakatira ngayon.
Hindi ko na nagawang tumingin pa sa kanya. Panibagong luha na naman ang tumulo sa aking mga mata, ngunit iba na ang dahilan. Hindi nasisiyahan ang puso ko sa ideyang iyon, pero anong gagawin ko? Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Kinapa ko ang rosaryo na nasa aking bulsa at maring ipinikit ang mga mata. Sa pangalawang pagkakataon ay sinikap kong tumango. Kung tutuusin ay walang kapatawaran mga nagawa mo sa akin. Kayo ng nanay mo. Simula pagkabata ay kayo na naging dahilan kung bakit ako nagdurusa. Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko, at kayo ang dahilan kung bakit lumaki akong walang ama't pamilya. Wala ako naging salita dahil alam kong tama ang lahat ng kanyang mga sinasabi.